Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Di nagtagal, marahang lumabas si Ye Changqing mula sa loob dala ang tsaa at nagsabing, paumanhin sa paghihintay ninyo ng matagal. Nang makita niyang nakatutok ang dalawa sa chessboard, nagtanong siya, ano pong ginagawa ninyo riyan? Mabilis na yumuko ang matandang banal na Panginoon nang makita siyang nagmamadali at nagtanong, nakatatanda, maaari ko bang itanong kung anong estratehiya ang mayroon ang chessboard na ito? Napaisip si Ye Changqing at mahinahong sumagot, taktika, ito ay isa lamang draw chessboard. Sa sandaling marinig ang salitang draw chessboard, ang dalawang matanda ay nagulantang, tila na kuryente, walang masabi. Umiihip ang mahinang hanging taglamig, napapikit si Lu Chonghe upang alalahanin ang mga galaw, tahimik na humanga sa kanyang isip, draw, napakagandang pangalan, mukhang magkalaban ang itim at puti. Ngunit naglalaman ito ng mga prinsipyo ng kilos at katahimikan, yin at yang, alitan at pagkakaisa, paglikha at pagwasak. Sa kabilang dako, pinagmasdan ng matandang banal na master ang bawat galaw, tinandaan ang mga lugar ng katahimikan, maganda tulad ng isang pintura, at nagdagdag ng papuri, ang pagsalungat ay pagkakaisa rin, isang chessboard na may napakalalim na kahulugan ay tunay na bihira. Nang makita ni Ye Changqing ang dalawang matandang humahanga sa chessboard, siya ay napahiya at hindi alam ang sasabihin. Sa kanyang isip, ano bang pinagsasasabi ng mga matatandang ito? Ang draw chessboard ay kapag walang panalo ang magkabilang panig, di ba? Ano ang dapat pag-analisahin doon? Inilapag niya ang set ng tsaa sa lamesa at sinabi, paumanhin, wala masyadong maganda rito, subukan ninyo ang tsaa na ako mismo ang nagtimpla. Nang marinig ito, nag-krus ng kamay ang dalawang matanda at nagsabi, ayos lang po. Ang bisita ay sumusunod sa may bahay. Naobserbahan ng matandang banal na master ang set ng tsaa at naisip, ang isang dakilang nilalang tulad ni Senior Ye ay kayang magtimpla ng sarili niyang tsaa, tila pinag-aaralan din niya ang daw ng tsaa. Hinimas niya ang kanyang balbas at ngumiting mag-isa, may natitira pang tsaa mula sa sinaunang sekta, tinimpla mula sa mga pinagputulan ng Enlightenment Leaves. Maibibigay ko kaya kay Senior, ang Enlightenment Leaves ay daw treasures, kahit mga pinagputulan, kasing halaga ng ginto, maaaring ito ang makakalapit sa amin kay Senior. Ngunit nang marahan niyang buksan ang lalagyan, naglabas ito ng liwanag na napakasilaw kaya napapikit ang matandang banal na master. Nagulantang siya, ano ito? Pinanood ng dalawang matanda si Ye Changqing na pumitas ng isang dahon mula sa kahon, at natulala nang makita ang Enlightenment Leaf, nang makita nilang inilagay niya ang buong dahon sa tasa, nanlaki ang kanilang mga mata sa sindak. Sa isip nila, ngayon lang ako nakakita ng isang piraso ng Enlightenment Leaf sa buong buhay ko. Napakawalang saysay, ganito ba talaga ang pamana ng isang dalubhasa? Pinanood nilang may kahusayan si Ye Changqing sa pagtitimpla ng tsaa, ngunit ang kanilang gulat ay hindi pa tapos. Ang unang banlo ng Enlightenment Leaf Water, lahat ng enerhiya sa ibabaw ng dahon ay sumanib sa tubig. Sa puntong ito, ang tsaa ay naglabas ng sariwa at dalisay na amoy, tuwang-tuwa nilang bulalas, mayaman at napakadalisay. Ngunit sa susunod na sandali, nagulantang ang dalawang matanda nang makita nilang itinapon ni Ye Changqing ang basong tubig. Innocently na tanong ni Ye Changqing, may problema ba? Tinuro nila ang baso ng tubig, ngunit walang pakialam na tumalikod si Ye Changqing at sinabi, iyon po ay tubig para banlawan ng tsaa, hindi sapat ang kalidad kaya itinapon ko. Pagkatapos timplahin ang masarap na tsaa, inanyayahan niya ang lahat, kayo na po ay tumikim. Nang makita ang tsaa sa kanilang kamay, ang dalawang matanda ay pinagpawisan ng malamig, nag-aalinlangang buhatin ang mga tasa. Si Princess Yan at Kia, hawak ang kani-kanilang tasa, ay nagbulungan, sa amoy pa lang, tila lumuwag na ang aking antas, kung iinumin pa natin. Nang makita ni Ye Changqing na nag-aalinlangan ang lahat, napagtanto niyang maaaring may problema ang tsaa, naisip niya, nakalimutan ko, ang mga matatandang ito ay galing sa mayayamang pamilya, ang karaniwang iniinom nilang tsaa ay tiyak na dekalidad, malamang hindi nila papansinin ang gawa-gawa kong tsaa. Kaya nahihiyang sabi ni Ye Changqing, kung mahirap inumin, huwag na lang. Natarantang hinawakan ng matandang banal na master ang tasa at sinabi, hindi po, inamoy ko lang muna ang bango ng tsaa, sabay higop, at inubos ang lahat.
Sa pag-inom ng tsaa, lahat ay nakaramdam ng sobrang sarap, tila lumutang sa langit. Hindi napigilan ni Lu Chonghei na mapabulalas, napaka-refresh, Senior Ye, ano pong nararamdaman ninyo ngayon? Ang matandang banal na master, matapos inumin ang tsaa, ay masayang sumagot, gaya ng inaasahan, ang tsaa ay tinimpla mula sa enlightenment leaves, at sa kanyang isip, siya ay naglayag sa isang maliit na bangka sa gitna ng magagandang tanawin ng bundok at tubig. Bumibigkas ng tula, ang maliit na bangka ay dumaan na sa libu-libong bundok, ngunit si Ye Changqing ay nakatayo lamang doon, nagtataka kung bakit ang tsaa niyang itinapon ay biglang naging banal na bagay. Nang makita ni Ye Changqing ang lahat ng bisita mula sa kanilang sekta na nasisiyahan sa tsaa, wala siyang magawa kundi panoorin sila. Sa kanyang isip, isang malaking tanong, bakit ang pag-inom ng tsaa ay parang umiinom ng elixir? Bigla, naramdaman ng dalawang matanda ang isang bagay, napagtanto nilang ang kanilang cultivation ay tumaas ng husto. Si Lu Chonghei, nang makita ang kanyang tiyan na kumikinang, ay napabulala sa gulat, tumaas ang aking cultivation. Ang matandang banal na master sa tabi niya ay hindi komportableng hinawakan ang kanyang ulo, bumubulong, para bang ang cultivation ko ay nahijitan ng libu-libong taon. Si Ye Changqing, walang kam-alay-malay sa lahat, ay nagkamot ng ulo at hanggal na nagtanong, kumusta naman po ang lasa ng aking tsaa? Nag-alinlangan ang dalawang matanda at nagkatinginan, ang matandang banal na master ay tumingin kay Lu Chonghei sa tabi niya at nahihiyang nagbulungan, paano natin sasagutin, sinusubok ba tayo ni Senior kung karapat-dapat tayong mag-cultivate? Nang may pag-aalinlangan, itinaas ng matandang banal na master ang kanyang hinlalaki sa gitna ng kaba at sumagot, Senior, ang tsaa po ay napakatamis, ang sarap ay pambihira. Para bang naliligo sa mainit na bukal, binabago ang tanawin ng isip, napaka-misteryoso. Si Lu Chonghei, kinakabahan din, ay nagtaas ng dalawang nanginginig na hinlalaki at nagpatuloy, tama po ito na walang duda ang pinakamasarap na tsaa na natikman ko sa buong buhay ko. Sinimo ni Ye Changqing ang kanyang baba, pinagmamasdan ng dalawang matanda ng may hinala, sa kanyang isip, isang tasa lang ng tsaa, daming nararamdaman. Bakit ko nararamdamang sinusubukan nila akong dayain? Samantala, si Kia at Princess Yan ay biglang naging alerto pagkatapos uminom ng tsaa, nagkatinginan sila, at hindi napigil ang tumawa ng hindi sinasadya. Yumuko si Lu Chonghei at kumuha ng isang kahoy na kahon mula sa kanyang bulsa. Ginoong Ye, ang bagay na ito ay isang pamana ng aming pamilya. Kung gusto ninyo, ito ay tanda ng aming pasasalamat sa pag-aalaga ninyo sa aming dalaga sa mga nakaraang araw. Nang makita ni Ye Changqing ang kahoy na kahon, nagulat siya at naisip, tila alam niyang ang dalaga nila ay matagal nang kumakain at umiinom sa aking bahay, kaya nahihiya siya. At ubiling inilahad ni Ye Changqing ang kanyang kamay, kung nandito na kayo, nandito na, bakit may dalawa pa kayong regalo? Kinuha niya ang kahon mula kay Lu Chonghei at sinabi, di hindi na ako magpipilit pa. Ang matandang banal na master ay nakatayo sa labas, nakakrus ang mga braso, galit na sabi, ngayon, ikaw ay walang dala, at ang matandang ito ay nauna na. Si Kia ay nakatayo sa labas, nakatingin sa kanila, at sa isip niya ay puno ng pangungulila, kung ako rin sana ay makapagbigay ng regalo kay Senior, ang sarap naman. Dahan-daang binuksan ni Ye Changqing ang kahon, at isang bughaw na liwanag ang pumutok. Sabik niyang tiningnan sa bitak ng kahon, tingnan nga natin kung anong magandang bagay ito. Nang mabuksan ang kahon, ang matandang banal na master at si Kia ay natulala, ito pala ay ang Shin Ice Pearl. Tiningnan ni Ye Changqing ang Ice Pearl nang may pagtataka, ano ito? Hinaplos ng matandang banal na master ang kanyang balbas at nagpaliwanag, ang Shin Ice Pearl ay isang kayamanan mula sa polar region na libu-libong taon nang nabubuo, ang isang butil na kasing laki ng dulo ng daliri ay kayang maglaman ng napakalaking enerhiya, ito, kasing laki ng mansanas. Tiyak na ginugol ni Ginoong Lu ang kanyang buong kayamanan para lamang makuha ito. Nag-aalalang sabi ni Kia, bagamat kayang pahusayin ang cultivation para sa mga may spiritual roots, ang mga may ibang katangian na humawak nito ay maaaring malubhang mapinsala ang kanilang cultivation dahil sa lamig, ang malalang kaso, ay maaaring mapilay. Si Princess Yan, nakatayo at nakikinig, ay nanginginig, kahit nakatayo lang sa tabi nito, ramdam ko na ang lamig sa buto. Nang makita nila na malapit ng hawakan ni Ye Changqing ang Ice Pearl, agad siyang pinigilan ni Kia at Princess Yan, delikado po yan, Senior.
Ngunit sabik na binuhat ni Ye Changqing ang ice pearl at sinabi, ang lamig parang automatic na pampalamig yata ito. Masaya niyang inihagis ang ice pearl sa hangin, sabay salo, at sinabi, ayos to, sa tag array, gamitin ko itong pampalamig ng mga prutas, tiyak na maraming bibili. Tulala ang lahat, nakatayo sila na parang mga estatwa, nakangangas sa pagkagulat, ang dalawang matanda, nang makita si Ye Changqing na walang pakialam sa napakamahal na ice pearl, para lamang itong laruan, ay muntik nang mabaliw sa depresyon. Si Ye Changqing ay nag-iisip na lamang kung paano niya palalamigin ang kanyang pakwan sa susunod na tag-init. Sinabi ni Lu Chonghei, hindi namin kayang hawakan ang bagay na yon, pero sa mga kamay ni nakatatanda, parang laruan lang, hindi rin may deny ng matandang banal na Panginoon, ang kapangyarihan ni nakatatanda ay talagang napakalalim. Nagkuyom ng kamay at yumuko si Lu Chonghei, sinabing, Ginoong Ye, nitong mga nakaraang araw ay naabala ng aming binibini si nakatatanda, ngayong araw ay napagpasyahan ko na siyang ilayo mula rito. Nagulat si Princess Yan nang marinig ito, sa wakas ay dumating na ang oras, kaya agad na tumakbo si Ye Changqing at hinawakan ang kamay ni Lu Chonghei, ang kanyang mga mata at ekspresyon ng mukha ay puno ng sinseridad habang nagtatanong, talaga? Ang ekspresyong ito ay nagpatahimik kay Lu Chonghei ng kaunti habang sumagot siya. Ganoon ba? Biglang tumalikod si Ye Changqing, nag-iwan kay Lu Chonghei na medyo nagtataka, sa sandaling yun ay labis siyang nagagalak, iniisip, nakatanggap ng regalo at nagpaalam sa isang dakilang Buddha, tunay na magkahalong damdamin. Kahit na masaya si Ye Changqing, nagkunwari pa rin siyang pumapatak ng luha ng buwaya, sinabing, binibining yan, hindi ko inaasahan na malapit na tayong maghiwalay. Napaiyak si Princess Yan at tumugon, Ginoong Ye, makatitiyak kayo na hindi kayo ipagkakanulo ni Bing Zhen. Nasaksihan ang eksenang ito, ang mga hindi nakakaalam ng sitwasyon, tulad ng banal na Panginoon, ay naisip na binibigyan ni Ye Changqing ng pambihirang atensyon si Princess Yan, ang ikasyam na prinsesa na ito ay dapat may espesyal upang makatanggap ng ganitong papuri mula kay Ginoong Ye, aniya sa kanyang pag-iisip. Biglang, ipinatong ni Princess Yan ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at nagpahayag, hindi na pupunta ang binibining ito, na ikinagulat ni Lu Chonghei sa kanyang likuran, pati si Ye Changqing ay natulala, nagpapanggap lang ako, sineseryoso ba niya ito? Nagpatuloy si Princess Yan, Ginoong Ye Changqing, huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan, pagkatapos ay tumalikod siya at sinabi, Lu Chonghei, bumalik ka at sabihin sa aking ama na huwag nang magpadala ng sinuman para sa akin. Mananatili ako rito kasama si nakatatanda, kapag nagpasya akong bumalik, magpapadala ako ng balita. Naisip ni Ye Changqing, hindi ba siya natatakot, kapag hindi siya umuwi, maaari akong masangkot sa malaking problema. Walang magawang sabi ni Lu Chonghei, kung ganoon ang kaso, ano ang dapat kong gawin? Mabilis na sumabat si Ye Changqing, lahat ng bagay ay mahalaga, pero ang pinakamahalaga ay ang makinig sa iyong mga nakatatanda. Kung gusto mo talagang manatili dito, umuwi ka muna sa iyong mga magulang ng sandali, pwede kang bumalik kahit kailan mo gusto, walang pipigil sa iyo. Sinabi rin ng banal na elder, matanda na kami, at karamihan sa aming pamilya ay wala na, pero ikaw, binibining Yan, ay bata pa, ang iyong pamilya at mga kamag-anak ay buhay pa, dapat kang gumugol ng oras sa kanila, makabubuti iyon sa iyo. Sumagot si Princess Yan, pero, ayokong umalis, sa sandaling yun, kinuha ni Ye Changqing ang kanyang brush at mabilis na nagpinta ng 3 o 4 na likhang sining. Sa unang pintura, may isang mapayapang nayon, sa ikalawa, isang lalaking naglalakbay sa mundo, ang ikatlo ay naglalarawan kung paano mabuhay ang isang tao ng tahimik at mapayapang buhay, at ang ikaapat ay nagpapakita na hindi lahat ng bagay ay ayon sa ating kagustuhan, minsan ang mga bagay ay sumasalungat sa atin, at dapat nating tanggapin ang mga ito, iyon ang buhay. Habang tinitingnan ng lahat ang mga pintura at naiintindihan ang kanilang kahulugan, nagsimula silang umiyak, ang mga pinturang ito ay hindi kapanipaniwala, napakalalim ng kahulugan, hindi pa kami nakakita ng ganito dati. Biglang sumugod si Princess Yan palapit sa kanya, sinabing, Ginoong Ye, naiintindihan ko na ang iyong intensyon, uuwi na ako ngayon. Tiningnan siya ni Ye Changqing at pagkatapos ay iniabot sa kanya ang isang pinagulong na scroll, sinabing, may tadhana tayong pagkikita, dahan-dahan niyang ibinigay sa kanya ang scroll at sinabi, ang calligraphy na ito ay para sa iyo. Ang dalawang matandang lalaking nakatayo sa malapit ay naiyak sa eksenang nagaganap sa harap nila.
Pinunasan ni Lu Chonghei ang kanyang mga luha at bumantong hininga. Isang taludtod lang, pero kayang pukawin sa akin ang mga alaalang natabunan ng alikabok. Ginoong Ye, tunay kayong isang master ng paglikha. Ang matandang banal na Panginoon na nakatayo sa kanyang tabi ay pumapatak din ng luha at tumugon, kapag si Ginoong Ye ay nagsasalita sa taludtod, para bang ang mga pantas ng Diyaw mismo ay nakatingin mula sa itaas na may paghanga. Nag-enjoy ang bakuran sa malamig na simoy ng hangin at si Princess Yan ay nagpaalam sa kanya kasama si Lu Chonghei upang umuwi. Ginoong Ye, susundin ko ang iyong payo at uuwi muna ba ako maglakbay. Pagkaraan ng ilang panahon, babalik ako upang bisitahin kayo, sabi niya. Panlabas na nagpaalam si Ye Changqing sa dalawa ng maluwag. Ngunit sa loob-loob niya ay nakaramdam siya ng hindi komportable at bumulong sa sarili. Mas mabuti kung hindi na sila bumalik. Hindi ko na talaga kayang suportahan kayo. Habang pinapanood niya ang kanilang mga figura na unti-unting naglaho, tahimik na ipinaalala ni Ye Changqing sa sarili, 5 taon na mula nang dumating ako sa mundong ito, ang pinakamalayong lugar ay ang paanan ng bundok Tai Ishi. Pamatak ang luha mula sa kanyang mga mata habang iniisip niya sa sarili, kung pwede lang, gusto ko talagang maglakbay sa labas. Pinanood ng matandang banal na Panginoon si Ye Changqing na nagpaalam sa dalawang papalayong figura at sinabi kay Kia, hindi ko inaasahan na si Ginoong Ye ay napakabait at palakaibigan. Hinimas niya ang kanyang balbas sa paghanga, sinabing, naabot na niya ang isang antas na hindi natin maisip, ngunit kusa pa rin niyang sinusundo ang dalawang nakababata. Tumango si Kia bilang pagsang-ayon, dagdag pa, banal na Panginoon, marahil ito ang tunay na kilos ng isang tunay na eksperto. Biglang, may naramdaman ang matandang banal na Panginoon at nagmamadaling umalis, nag-iwan kay Kia na naguguluhan, palapit sa mesa, siya ay namangha, hindi makapagsalita habang nakatingin sa pintura. Tama, talagang tama, sabi ng matandang banal na Panginoon habang inaabot niya ang pintura. Nagulat siya nang makita ang mystical ball na lumilitaw at dahan-daang pumapasok sa pintura. Humakbang siya papasok sa pintura, tumayo sa ibabaw ng tubig at sinabi, ito ang banal na lupain, Taishan. Lamingga-lingga sa paligid, hindi maitago ng matandang banal na Panginoon ang kanyang pagkagulat habang napasigaw siya. Iyon ba sa malayong distansya ang Master Peak, ang lokasyon ng aming templo ng Tayin? Nakita ang lahat na iginuhit ng may masusing detalye at kasiglahan, namangha siya. Hinamit ni Ginoong Ye ang langit at lupa bilang kanyang canvas at ang napakaraming elemento bilang kanyang tinta. Binigyan ng aming banal na lupain ng Taishan ng hindi mabilang na magagandang enerhiya. Pagninilay-nilay ito, napagtanto ng matandang banal na Panginoon, kaya naman marami tayong na-recruit na talento sa pagkakataong ito, at si Junior Brother Yuan Zion ay umakyat sa pagkadyos ng maaga. Ang nagniningning na kapangyarihan sa kanyang mga kamay ay nagpamangha rin sa matandang banal na Panginoon. Iniisip, kahit ako, bilang isang banal na Panginoon, ay may pag-asa na umakyat. Nang makita ang pagkabahala sa kilos ng banal na Panginoon, nagtanong si Kia, banal na Panginoon, ano ang mali? Nanginginig na nagsalita ang matandang banal na Panginoon. Ang kanyang boses ay nanginginig, habang nakatayo si Kia at nagmamasid, nagpakita siya ng nag-aalalang ekspresyon, kaya, totoo nga, tiyak na, masaya niyang bulalas, si Ginoong Ye ay talagang patriarkang yon. Nang marinig ito mula sa banal na Panginoon, humakbang si Kia at tahimik na bumulong, banal na Panginoon, ang tinutukoy ninyong si Ginoong Ye ay talagang aming patriarka sa banal na lupain ng Taishan. Sa pag-alala sa figura, agad na tumugon ang banal na Panginoon, tama ka, si Ginoong Ye ay walang alinlangan ang umakyat na patriarka mula sa itaas na mundo. Ipinatong ni Kia ang kanyang mga kamay at yumuko, sinabing, ako ay mangmang, paliwanagan ninyo ako, banal na Panginoon. Tumalikod ang banal na Panginoon upang tingnan ang pintura at sinabi, kanina lamang nang pumasok ako sa pintura, nakakita ako ng isang langit na puno ng makukulay na ulap, pagkatapos ay itinuro niya ito at idinagdag, ito ang aura na ipinagkaloob ni Ginoong Ye sa ating banal na lupain ng Tai. Nang marinig ito, nagtanong si Kia ng may pag-usisa, ang aura ay nagiging makukulay na ulap, tumingin siya sa banal na Panginoon at nagtanong, hindi pa ako nakakita ng aura na nagkakaroon ng anyo. Mahina hong ipinaliwanag ng banal na Panginoon kay Kia, normal lang yan, ang aura ay isang misteryoso at hindi mahuhulaan na pag-iral, at bihira itong makontrol, kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi upang ito ay lamunin at magdulot ng hindi mabilang na mga sakuna.
Hinimas ng banal na Panginoon ang kanyang balbas at nagpatuloy, sino pa ang makakagamit ng kataas-taasang banal na kapangyarihan upang dagdagan ang aura para sa ating banal na lupain ng Taishan? Tanging isang taong matapang na sumuwi sa langit ang maglalakas loob na gawin yun. Ang hinaharap ay may malaking pangako upang protektahan ang ating mga disipulo at ang ating sekta. Sa gayon, itinulo ng banal na Panginoon ang kanyang daliri at nagbago bilang isang solemn na detective, sinabing, iisa lang ang katotohanan, si Ginoong Ye na bumaba mula sa itaas na mundo ay naglingkod sa ating banal na lupain ng Taishan sa loob ng hindi mabilang na taon. Tumawa siya ng malakas na sumisigaw ng patriarka, na nag-iwan kay Kia na naguguluhan at nalilito. Nang pumasok si Ye Changqing at nakita ang dalawang nakatingin sa pintura, nagtanong siya, nakatingin ba kayo sa Taishan Mountain na ipininta ko? Ano ang masasabi ninyo sa pintura? Taimtim na humakbang ang banal na Panginoon at nagtanong, maaari ko bang itanong, Ginoong Ye, ang pinturang ito ba ay naglalarawan sa bundok Tai? Naramdaman ni Ye Changqing na para siyang tinamaan ng kulog, agad na yumuko at umamin, nahuli na ako, bahagya siyang napahiya at nagpatuloy, 5 taon na ang nakalipas, hindi inaasahang naisip kong bisitahin ang bundok Tayan, 5 taon na ang nakalipas, sa taglagas na kalangitan, may isang kilalang pakiusap mula sa isang binata sa harap ng bahay ng isang magsasaka. Humagulgol si Ye Changqing habang nakakapit sa mga binti ng lalaki, nakikiusap ng awa, matanda, tiyak na magkakaroon ako ng espiritual na ugat, kunin ninyo ako. Tumingin sa kanya ang lalaki at tiyak na sumagot, umayos ka, hindi ka namin kukunin. Nang gunitain ang eksena ng kanyang pag-akyat sa pader papasok sa bahay, na ikinagulat ng lalaki, ikinwento niya kung paano niya hindi alam na ang Taishan ay tirahan ng mga immortal. Noong panahong yun, lagi siyang naghahanap ng paraan upang makapasok, minsan ay natigil habang gumagapang sa butas ng aso at kinailangang humingi ng tulong sa mga tao sa loob, hindi makapasok, napilitan siyang gumala sa paanan ng bundok. Pagkatapos bumalik, pinag-isipan niya ito at napagpasyahan na ipinta ang larawang ito ng Taishan Mountain. Habang siya ay nagpipinta, ang kanyang mukha ay binugbog ng husto kaya hindi niya makilala ang sarili, napasigaw siya sa pagkabigo, kung hindi nila ako pinapasok, bakit kailangan pa nila akong bugbugin? Bumalik sa katotohanan, tumingin siya sa pintura at sinabi, ngayon, makita ko muli ang lumang pinturang ito, parang may kulang na mga eksena. Kaya gumawa ako ng ilang pagbabago dito.